Si Kim Chiu ay nagkaroon ng maikling pagbisita sa Paris kung saan nag-aral siya ng humigit kumulang 3 araw. Ang trip na ito ay bahagi ng kanyang personal at professional growth. Karaniwan, ang ganitong short courses sa Paris ay may kinalaman sa fashion, arts o cultural immersion, lalo na't kilala ang Paris bilang fashion capital ng mundo. Hindi man ito formal long-term schooling, malaking experience pa rin ito para sa kanya, lalo na sa exposure sa international trends at culture. Kahit 3 araw lang sa Paris, nagpapakita ito na open siya sa learning, hindi siya kampante sa kung ano na ang alam niya. Nag-i-invest siya sa sarili niya, kahit short course, mahalaga pa rin ang exposure. Global mindset. Pagpunta sa isang lugar na kilala sa fashion at arts, malaking dagdag inspirasyon ito sa karir niya. Sa panahon ngayon, hindi naman kailangang matagal ang pag-aaral para maging valuable. Minsan, short but intensive experiences can spark new ideas at creativity, lalo na sa industriya niya. Kung may critique man, siguro may magsasabi na 3 araw lang, sapat na ba yun? Pero realistically, hindi naman ito tungkol sa haba ng oras kundi sa quality ng experience at kung paano niya gagamitin iyon pagkatapos. Overall, positive siya. Growth mindset, exposure, self-improvement. Ang balitang tungkol kay Kim Chiu na nag-aral siya ng 3 araw sa Paris ay maaaring mukhang simple o maiksi sa unang tingin. Pero kung susuriin ng mas malalim, marami itong pwedeng kahulugan, lalo na sa konteksto ng personal growth, career development at mindset. Una sa lahat, mahalagang tingnan na si Kim Chiu ay isang established na artista. Nasa punto na siya ng career kung saan pwede na siyang maging kampante, may pangalan, may fanbase at may mga proyekto. Pero sa halip na manatili sa comfort zone, pinili niyang maglaan ng oras para matuto pa, kahit pa 3 araw lang ito. Ipinapakita nito na ang pag-aaral ay hindi natatapos sa traditional na classroom o sa mahabang panahon, kundi tuloy-tuloy ito hanggat bukas ang isip ng isang tao. Pangalawa, ang pagpunta niya sa Paris ay may simbolikong bigat. Ang Paris ay hindi lang basta travel destination. Kilala ito bilang sentro ng fashion, art at culture. Kung ang kinuha niyang course ay may kinalaman sa fashion, acting refinement o creative exposure, malaking bagay ito dahil immersive ang environment. Iba pa rin ang natututunan kapag nasa lugar ka mismo kung saan nagmumula ang global trends at inspiration. Kahit maikli lang ang panahon, ang ganitong klaseng exposure ay maaaring mag-trigger ng bagong ideas, style at perspective. Pangatlo, may mahalagang mensahe ito sa publiko, lalo na sa fans at sa mga kabataan. Madalas kasi, iniisip ng iba na kapag successful ka na, tapos na ang learning journey mo. Pero ang ginawa ni Kim Chiu ay kabaligtaran nito. Ipinapakita niyang kahit successful ka na, dapat patuloy ka pa ring nag-i-improve. Ito ay isang magandang halimbawa ng growth mindset kung saan ang focus ay hindi lang sa achievements kundi sa patuloy na pagbe-develop ng sarili. Gayunpaman, hindi rin maiiwasan ng ilang kritisismo. May mga taong maaaring magtanong, ano bang matututunan sa loob ng 3 araw? Valid naman ang ganitong tanong lalo na kung ikukumpara sa traditional education na inaabot ng buwan o taon. Pero sa modernong panahon, uso na ang mga short courses, workshops at intensive training programs na dinisenyo para magbigay ng concentrated learning sa maikling oras. Sa ganitong setup, hindi man maging eksperto agad ang isang tao, nakakakuha siya ng insight, techniques at inspiration na maaari niyang palalimin pagkatapos. Sa huli, ang halaga ng experience na ito ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa epekto nito kay Kim Chiu bilang artista at bilang tao.
Kung magagamit niya ang natutunan niya para mapabuti ang kanyang craft sa acting man, fashion sense o overall branding, then masasabi nating naging makabuluhan ang 3 araw na yon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang artista na nag-aral abroad. Isa itong paalala na walang katapusan ang pagkatuto. Importante ang exposure sa iba't ibang kultura. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag willing kang lumabas sa comfort zone. At kung tutuusin, kahit sino, hindi lang artista, ay pwedeng makakuha ng inspirasyon dito. Kahit gaano ka naka-successful o ka-busy, may puwang pa rin para matuto ng bago at mag-improve ng sarili. May ilang mas malalalim pang anggulo na pwedeng idagdag sa balita tungkol kay Kim Chiu at sa kanyang 3-day learning experience sa Paris. Una, strategic move sa career niya. Hindi lang ito simpleng trip o pag-aaral. Pwede rin itong tingnan bilang strategic investment sa brand niya bilang artista. Sa industriya ngayon, mahalaga ang pagiging versatile at globally relevant. Ang exposure sa Paris ay maaaring matulong sa kanya sa mas ma-refined na fashion sense, mas international na appeal, posibleng collaboration sa global brands. Pangalawa, influence sa Philippine entertainment industry. Bilang isang sikat na personalidad, may epekto ang ginagawa niya sa kapwa-artista. Kapag may nakitang ganitong move ang iba, posible itong maging trend na mas maraming Filipino celebrities ang mag-invest sa short international trainings para ma-level up ang kanilang craft. Pangatlo, power ng short-term learning. Sa panahon ngayon, hindi na lang traditional schooling ang sukatan ng edukasyon. Ang ginawa niya ay sumisalamin sa modern learning style, workshops, crash courses o immersive experiences. Ito ay practical lalo na sa mga busy professionals. Ang mahalaga ay continuous learning, hindi lang diploma. Kabuuan, ang balitang ito ay maliit lang sa surface, pero kapag inisa-isa, makikita mo na may halong career strategy, personal development, cultural exposure at social influence. At siguro ang pinaka-takeaway dito, hindi kailangang mahaba ang panahon para matuto. Ang mahalaga ay intentional ang pag-aaral at may direction ang growth. Correct! Eto na, Kim Chiu, 3 linggong nag-aral sa Paris. Eto, sulit na sulit ang bakasyon ni Kim nitong Holy Week, ha? Dahil say niya sa noontime show, tinanong siya ni Ami Perez sa noontime show, di ba? Kung saan siya nagbakasyon. Sabi niya ganun. At parang yung dedire-diretsuhin na natin yung discussion, ha? Parang nung Kim, kasi di ba sila, saan kayo nagbakasyon? O, kumusta ang mga holiday ninyo? Saan ka nagbakasyon? Teka lang, may sumabi. Yes, sabi ni Chang Ami. Yes. Sabi niya doon sa Paris, 3 Paris linggo. lang. Pero sa Paris kasi, nandun din si Paolo. Kaya doon siya nga. nag-aral just para magkita rin sila. Pero parang iniiwasan. Tawa siya ng tawa siya ng tawa. Teka lang. Ano ba ang inaral mo doon? Yes. Sabi ni Chang Ami. Sabi niya, kung ano sabi niya tungkol sa marketing, tungkol sa... Yes. Sabi niya, yung oo. pag-aaral niya, it's about this year, it's about learning, growing, sabi niya gano'n. Tapos sabi, hindi ka lang dapat yung doon na sa isa nagtatapos sa isang bagay. Dapat marami ka pa rin natututunan. Learning, improving, and growing. growing. Hindi raw dapat tumitigil kung ano lang ang nalalaman natin sa buhay. Tapos, tinanong naman siya ni Vong, di ba? Sabi ni Vong, ano bang pinag-aralan niya? Yung may kinalaman nga daw sa marketing para sa future at tungkol nga sa business. Eto naman ang mga fanay kasi, nung mga nakarang araw, kung natatandaan nyo, may mga lumabas na larawan ni Kim pero nakatalikod. Yung ba ay babae daw na parang si Kim yun. Sinasabi si Kim daw yun. Na nandoon sa last shooting day ng pelikula ni Nadine at saka ni Paolo Abilino. Pero ang mga ang nagsasabi nga daw, yung mga panay ni Nadine mismo ang nagsasabi na nandun si Kim. O, di ba? Kung baka meron siya, talagang sinundan din. Pero kung mga fans talaga ni Nadine, di ba? Ba't naman sila magsisinungaling? Kaya nga. Alam nila. Ito na nga yun. Dilulo na naman kayo. Dinidikit nyo na naman si Kim. Sabi naman ng mga Hindi. bashers, ha?
Oo. Di ba, Kim Kao Green Hearts Unity, talaga nakikipagbakbakan ito sa mga bashers ni Kim na dinidikit nyo na naman, hindi naman nakikita yung mukha, Oo. AI lang yan, fake lang yan, photo lang yan, gumagano. Kaya nga si Kim na Pero- mismo nagsabi, nandun siya sa Paris, di ba? Oo. Hindi yung dilulu. Although- Siyempre natuto ang mga Kim Pao panay. Eto na nga, pagsapit ng mga ilang araw, Ah. ganyan-ganyan. O sige, syempre yung mga fan okay, ganun lang. Eto na, mismo nang sabi Si si Kim Kim na. di ba? O, di Ibig ba? sabihin, nung nag-aral kasi, di ba kasi may mga lumabas noon na kesyo magte-training daw, sa Thailand daw papunta. Correct. Di ba? Inililigaw pa ang mga fan di ba? Nung pala, sa Paris talaga sila nag-Holy Week. Kasi di ba, galing din mo kay Eric John Salot Oo. na taga Star Cinema, tsaka din sa kanilang network na may training. Yung pala yung training, te-trainingin si Paulis para magpupunta na, magte-training, panonood din niya si Paulo. Talagang ganun Pwede naman sinegue niya Baka mag-aral. pwede. Kasi may mga short courses naman talaga sa, di ba, Rodel, may mga short courses sa ibang bansa. May short film, di ba, yung pag-aaral ng filmmaking, Oo, meron din mga ganun pero kasi ano lang, ilang linggo lang. Few siya. weeks. Oo, di ba? Kasi Pero sino ba- anyway, kahit na ilang linggo lang yan, Oo, meron at least yun. naisingit pa rin ni Kim ang mag-aral, di ba? Oo, baka- Kalagay ko marami siyang bubuksan. Baka Short naman may course. short course na isang linggo, dalawang linggo, Kasi tatlong siguro, linggo. siguro since may Meron business yun. nga siya, gusto niya kasi sabi niya marketing din eh. Siguro dahil may business din siya, gusto niyang matuto na siya na mismo mag-market ng kanyang business since nagka-problema sila ng kanyang ate. Para diba? maging malawak pa ang kanyang Oo, kaalaman correct. at hindi na siya maluloko. Maluloko daw! Oh.